Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya ay illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisinghutin niya ron sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisinghutin niya. Ang sinisinghut lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghut ng shabu kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test yan. Ayun. Yung motivation ko dyan, yung nakita ko, nagkaroon ako ng first-hand information dun sa personal knowledge ng confidential informant. Nakita ko, nandudumilat dun sa mata ko talaga. Yun nasa litrato. Klaro. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone. Sabi niya, sir, ito po yan. Ito po yung nandyan sa ano. Tapos ito po yung isa. Yan. Ang tanong ko, sir, buhay pa ba si CCI? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Wala po akong ano. Huling kita ko po sa kanya noong pong 2012 pa. 2012, Pero naniniwala ako na sana no, na napapanood niya tayo at magkakaroon siya ng pangamba sa sarili niya na maaring matukoy siya nung kanyang mga kinunan ng litrato na siya yung nasa likod ng mga litrato at saka siya yung nasa likod nitong si ano, sir? Ganun po eh. Si Na itong mga nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Referring to doon sa deny na lang natin, wag na lang natin aminin na para hindi magulo. So, yun yung at yung nagulat din ako doon sa reaction na nasabi niya daw yun, pero hindi daw sa akin kundi yung sa iba. Yun yung ano ba talaga? Kumbaga sa nasabi mo nga yun na i-deny na lang natin. Na hindi mo nga sinabi sa akin, natatanda mo, sinabi mo sa iba. Ano yun? Di ba? ang rito, no? Idinidinay ng pilit ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ikaw yung boss ko, no? Alam mo naman na hindi ako kikilos, na hindi ka informed. Well, informed ka. Kaya nga yung sinasabi ni Gerald Lasso na wala, hindi nag-i-exist. Walang yan. Ganon din si Gerald Bitong. Wala, hindi nag-i-exist. Tapos ikaw, i-deny na lang natin para hindi magulo. Yeah. Ano yung i-deny? Claro. Diba? Ano ang kahalagahan? Ano yung mga krimen na ipinagtatakpan dito? Yeah. Sige. If doon sa nakita ko sa interview niyo, sir, sa Senate, doon sa may sinumpang salaysay na ginawa, marami kasing krimen ang pwedeng nakaakibat dito, no? Being a PDEA agent yourself, you would know probably number one is the use of drugs, use of illegal drugs, no? That's kung sa ating kawan ng mga gobyerno, that is a ground for termination, no? Kaya nga yung Supreme Court lately nag-terminate ng 3 employee because they were found nag-positive sila sa drug test. Okay. So that's not only illegal possession of drug paraphernalia. Alam po naman natin na that is 12 to 20 years ang ano diyan. Possession of illegal drugs, 12 to 20 years din po yan, no? Hindi yata ang illegal possession of drug paraphernalia, that is life imprisonment. Wow. We also have, if not, 12 to 20. Pwede ba mag-cocaine na walang paraphernalia? So that is that's part of that's a part of the 9165 na punishable offenses. Yung maintenance of a drug din. Kasi kung sabi niyo, kung nakausap niyo yung paulit-ulit na ginagamit, yung kwarto na yan para pag to use illegal drugs, yan is life imprisonment. So, dapat malaman natin kung sino may-ari niyan. No? O kung hindi naman siya ang may-ari, pero lagi siyang bumibisita. That's what they call visiting a drug den. That's also punishable. I think that's Section 7 ng 9165. I think that's 6 to 12 years in prison. Mabibigat pala, attorney, binabanggit mo. Yes, At hindi lang ito nabanggit sa Senado, Ma'am Lorraine. Tanong namin sa attorney, Sir Jojo Holda, Is there any more? is there illegal possession. Illegal possession. Attorney, Yes. how important to emphasize That's why. na ang involved ay dating senador siya at ngayon
ay presidente ng bansa, how seriously aggravating to that? To the degree of offenses and Serious penalties. Yung mga ano kasi, if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? Oh. So, kung natuloy yung operation noon at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin. No? Ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ang court, he can enjoy the presumption of innocence. Okay. Kaya nga ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong pre-operations report, there is a magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. Hinarang. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan sina Sir Jojo dito na huwag niyo ituloy yung operation, Yeah. that is unfair kasi sa mga ibang tao na dahil hindi ka connected, sila na-operate. Somebody who is using this one, na-operate. Kaya nga may mga tanong ako sana kay Sir Sige, Jojo. go ahead. Interact mo sa kanya. Pero ito, yung Go mga ahead. possible crimes committed, Sige. I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo would probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. That is Punishable by? 12 to 20 years. Yeah. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, Section 6, life imprisonment. Wow. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandyan pa yung administrative offense, mga ganyan-ganyan. Senador siya that time. Yung tinuturo si Bongbong Marcos Jr. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. May tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. Oh. So this is how grave these offenses are. So, wait. So, presuming that he's guilty, no? Yes. Presuming, then he got away with so much. Dahil hindi tinuloy ang operation, Look at those pinagtakpan. crimes. Sir Yeah. Jojo, may tanong si Sir... Yes, sir. May tanong si Attorney Busantog, would you like to interact? Sabi niya, ano daw ang karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay nagtataya ngayon? Would you like to interact with Attorney Busantog? Sandali po Sandali, nawala yung aking monitor. Hello. Ano po ang tanong? Ang Sorry. tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inire-reveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na ganon kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Attorney Busantog dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator and Grabe. Maricel Soriano among other Sarap personalities. naman pa na maging mayaman, ano? Ganito po yun, Get away Bali, with ang so paglabas much. ko ito yung doon sa yung pagkakalabas, yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Yes. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalalathala yan, nalantad sa publiko, ang hamon na rito is yung, yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas, noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Kung nalantad pala, meron palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati, as per declaration ng confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang merong ginagawa noong panahon na yun para ito ay magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon nga ng pagdodokumento at paggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinayagan. Ngayon, ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw doon sa mga personalidad. Kung ito ay inabutan, talagang mabigat ang kakaharapin nila. Tama. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa doon sa mga makukuha
doon sa lugar kung sakali, pagpalagay natin ang may nakuha dangerous drugs doon at ang threshold halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito at nandoon sila, meron constructive possession silang kakaharapin na violation ng section 11 kung hindi ako nagkakamali. Medyo matagal na kasi yung Section 11. ako Section doon sa- 11. Opo. Yun, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni attorney na yung maintenance ng drug din, kapag ka talagang napatunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, Wow. may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Atty. Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at pinaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then Senator and now President Bongbong Marcos Jr., ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalang Executive Secretary Paquito Ochoa. At sabi ni Atty. Busantog, Grabe. at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din na mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Paquito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigilan ang operations na ito? Hanggat maaari muna po sana, ayoko muna pag-usapan yung patungkol kay ES Ochoa at ito ay nireserba ko sa May Senate. 7 Yeah. Sige. Senate. Pero doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, kung Sige. ikaw public officer ka, merong qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan katatamaan. Sir, Yun. Thank you, sir. May question lang ako sa iyo kasi it seems that a lot of the issues that's being discussed is not really the content of the operations report, no, or the pre-operations report, but it's about your you as a person. Yes. Ilang taon po ba kayo sa PIDEA? Pumigit ko mo lang po sa 5 taon po ata. And in this 5 years of stay in the PIDEA, you had been a part of many operations of this nature. Opo. Ako po yung nag-lead. Ako po yung may isang case officer. Ako po yung nag-undercover. Ako po yung lahat, halos lahat ng mga In this lahat ng mga po pwedeng po. sa mga naging papel mo dito sa PIDEA as a part of a drugs officer, ikaw po ba ay nakapag-file ng mga kaso at yung mga kaso to ay nagkaroon ng successful na conviction? Opo, ilan na po yung napakonvict natin sa katotohanan. Ganon din po sa mga empleyado ng mga opisyalis ng PIDEA na nahawakan ko yung kaso. At meron na po tayo mga naimbestigahan at na-dismiss po ito. Bali, kung di ako nagkakamali, dalawang director may salary grade 27. At ano pa ba? Mga malalaking kumpanya at yung mga drug trafficker, marami po. Tapos yung discovery po ng accumulated funds ng Binondo Drug Cartel na 200 billion pesos. Yung at yung nung magkaroon ito ng Asset Preservation Order sa tulong ng Anti-Money Laundering Council nung panahon ni Director Aquino, ay ang inabot na lamang po namin is 130.4 million. So ito po yung kitang-kita po talaga kung gaano kalaki yung yung kinikita ng mga sindikato. Grabe. Kung titingnan nyo, bilyon hindi milyon, bilyon. Kaya talagang kayang magpatakbo ng gobyerno. Kayang magdikta ng mga tao sa gobyerno. Kaya nga ako consistent po tayo doon sa ating kampanya, doon sa ating advokasya. Kung babalikan po natin yung mga interview ko, yung mga labang ko sa YouTube, talagang sumisigaw ako talaga ng ano ba nangyayari dito? Parang ginawan nyo na lang wetting ang kampanya natin sa illegal drugs. Bakit ko nasabing parang wetting? Pag wetting kasi nag-e-exist yan. Hindi ho ba? Bawal siya pero nag-e-exist dahil nga may mga nakapatong, may mga nakadagan. Di ba? May nagpoprotekta. Ganun ang ginagawa sa drugs.
Kaya ngayon, hindi ka nagtataka talaga kung bakit yung mga involved sa drugs talagang hayagang ipinakikita, halos ipinagmamalaki pa na best friend ng mga nakaupo o mga pinuno ng ating pamahalaan. Tatupat. Sige, okay, Attorney Basanto. Yung Thank you, sa sir. kasi yung sa akin is ibig sabihin pala you had been a part of successful operations ng PDEA. In fact, you had been part of big operations concerning personalities. So it's not a first time experience for you to be involved in an operation concerning a popular individual, no? Parang ganon. Alam nyo, yung popular individual na tinutukoy nyo, kung ito si Pangulong Bongbong Marcos, nung inimbestigahan ko naman po yan, itinrato ko lang po ordinaryong tao lang yan. Kasi kung yan, itatrato ko siya na isang malaking tao o ano man, hindi ko nagagawin yan. Nakita ko talaga, ang motivation ko lang naman nung binigay sa akin yung trabaho na yan, Meron pa akong yung motivation ko dyan, yung nakita ko, nagkaroon ako ng first-hand information dun sa personal knowledge ng confidential informant. Nakita ko, nandudumilat dun sa mata ko talaga. Yun, nasa litrato. Klaro. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone. Sabi niya, sir, ito po yan. Ito po yung nandyan sa Tapos ito po yung isa. Yan. Ang tanong ko, sir, buhay pa ba si CCI? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Wala po akong huling kita ko po sa kanya noong pong 2012 pa. 2012, Pero naniniwala ako na sana na napapanood niya tayo at magkakaroon siya ng pangamba sa sarili niya na maaring matukoy siya nung kanyang mga kinunan ng litrato na siya yung nasa likod ng mga litrato at saka siya yung nasa likod nitong sir, si confidential informant nung pinuntahan kayo, si confidential informant po ba regular siyang CI or nag-walk-in lang siya for this particular information only? Hindi ko muna po sa inyo kasi talaga. Okay. Sige. Okay. So, nung pinuntahan kayo ni confidential informant, nag-execute siya ng sinumpang salaysay? Opo. Talaga. Yan po ang isa doon sa mga challenge ko sa kanya. Ito bang mga sinasabi mo, handa mong payuan, handa mong panumpaan, handa mong lagdaan? Sinabi niya, opo, di katira. Nung nilagdan niya yung kanyang sinumpang salaysay, was the document notarized? Ang usual po na ginagawa namin, yung mga yung mga kinukunan ko ng salaysay, pinasasamahan ko doon sa Legal and Prosecution Service. Okay. Marami pong mga abogado roon at ina-administer siya, Yes. Bali, ang PIDEA naman po kasi, meron siyang authority to administer oath. Kaya yung notaryo, kumbaga hindi na po namin kasi may authority naman po yung PIDEA mag-administer ng oath. Ang sa akin lang naman doon is, kasi yung lumalabas dito is parang ikaw lang yung nagsasalita, but in the execution of the sinumpang salaysay and other the taking of the evidence, it means that there are other people involved. Para hindi lang po kayo yung... ang sinasabi ko lang po dito is, for example, the lawyer who notarized the sinumpang salaysay, that would make the document a public document, which is not a confidential document anymore. So, those kind of documents should be made accessible to the public. Even during the time na kinukuhan mo siya ng sinumpang salaysay, there's probably other agents present in the room. Mga ganyan. Opo. Nandun po doon sa mismong sa sinumpang salaysay, dahil ako po talagang naging kaugalian ko na, talaga tinuro naman sa investigation course yun. Kapag kayo magre-reduce ng ng mga testimonya ng inyong mga testigo ng sino man ilalagay nyo yung pangalan ng mga kasama nyo na naandyan. Para at least or yung kasama niya ilalagay, o kung may abogado palagay nyo. Lagay nyo yung mga pangalan ng Hindi ko tatanungin yung mga pangalan, but you remember the name of the people who were there with you during the time that the confidential informant disclosed the information to you. Sa totoo lang po, sa dami ko ng inimbestigahan, kung ako'y magsasalita ng eksaktong pangalan, tapos pag lumutan po yung dokumento at nagkaiba, kawawa naman po ako. Gusto ko yung dokumento mismo na andyan. But you remember the contents of the sinumpang salaysay? Kasi sabi mo, ikaw naman yung kumuha doon.
Opo, yung meron po akong mga natatandaan, talagang pilit kong nire-recall eh. Kasi kapag ako tumipa ng isang sinumpaang salaysay, lalo na kung ito no, nagde-declare no ng kaalaman patungkol sa ibang tao sa isang pangyayari, sinisiguro ko na yung kinukunan ko ng salaysay ay nakakapag-elicit ako ng mga personal information na magmula doon sa deklarant. Yes. Para itong kinukuha kong salaysay sa kanya, hindi lang basic, kundi pati yung kanyang personal circumstances, pati yung kanyang eskwela na tapos niya o anuman. Kinukuha ko po yan. Tunan Para yung pagdating dumating sa oras na itanggi niya, bakit nandito yung alam na investigador yung nakaraan. At sir, Tinanong ba masingit lang kay Attorney Marlon. Briefly lang ito, Sir Jonathan. Do you believe that the confidential informant still has the possession ng affidavit or deposition na ginawa ninyo? So, sa Sana, tingin, kasi- may kopya pa kaya siya? Kasi ang meron lang pong kopya noon ay yung opisina namin, yung Intelligence Investigation Service, particularly the Investigation Division, at mismong yung nag-declare kasi hawakan mo yan, salaysay mo yan. Okay, klaro. So, after na nagawa natin ang sinumpang salaysay, attach yung mga documents na binibigay ni CI like pictures or videos if ever mayroon man, you submitted this to whom? Kanina po natin binigay? Hindi, sa amin po, sa opisina, doon sa Investigation Division. Doon naman po yan kasi Sino kami po po ang magpo-process dyan eh. Investigation Division, particularly ako po. Okay. Kasi kami yung magtatrabaho kasi kung mapapansin nyo, ako yung team leader niyan. Yes. Kaya Yung team leader. ito yung ipaprocess ng opisina yan at tatrabahuhin. Kaso ang problema nga, hindi nga natuloy. Kaya yung folder na yan, kasama ng iba pang folder na mga case folder doon sa opisina. Kaya kami naman po, hindi kami nag-uuwi ng mga ganyan. Kung anong mga trabaho po namin, kahit umating ka ng hearing, yung folder na yan, ibabalik mo pa rin doon sa opisina. Are you saying, sir? Sir, are you saying that yung mga hindi itinuloy na operations na na-request sana ng pre-op authority are archived and therefore naka-file pa rin sa opisina? Tama po ba? Opo, nandun lang po yan. Hindi naman pwede iuwi sa bahay yan. Kasi ang marilib ka man, o naman, pwede naman ituloy na ibang ahente yan eh. Okay. Bago siya na-archive, kaninong opisina or kaninong tao na furnish ang report to make the determination whether or not itutuloy ang operations o hindi? Kasi sabi mo, ikaw ang nag-recommend na mag-operate, di ba? Yung happy ko, si Director Francia, kasi siya lang yung... Si Francia, Kasi siya naman yung may siya naman yung may control doon sa investigation division eh. Kami lang ang napaka sa amin panay informal lang naman lahat yung kilos namin kasi kami lang. Yes, kami lang yung nandun. But you can say personally with your own personal knowledge that Director Francia was furnished a copy and actually saw the operations report in the attached sinumpang salaysay. You could say that. Ganito po yun, ang nangyari kasi doon, yung mga folders na yan, marami kami may mga ongoing cases na mga ina-attendan, may mga ongoing operation na kinakandak namin na kagaya ng mga case operational plan. So, ang mga papeles namin, andoon lang sa opisina. Talagang table. Nandiyan po yan, nakapatong sa lansan. Ang problema po namin, nung kami ay ma-relieve dyan sa opisina na yan. Investigation. Hindi po, kung baka halos talagang kung titignan nyo, parang literal na forcibly na kami talaga, nung bumaba yung order, hindi na kami nakabalik doon sa opisina namin. Kung bakit tinanggal talaga sinabi, doon na kayo sa NCR. Okay. Ganon po. Ultimo nga yung mga issued firearms po namin na halimbawa, may mga astig ka, Bongbong. Sadali po, Nung ma-issue po yung may mga baril po kami, mga sidearms. Meron kami may mga tabor kami, may M4 na mga high-powered firearms. Na ito talagang juridical yung yung parang juridical yung issuance para in case na may eventuality madali namin baltakin yung high powered firearm kung may responde o may biglaang operation, ganun po yung namin.
Yun po, pinagbabawi po yun agad. Balik nyo yung mga ganito. Kung sa ano, pina-surrender ka agad yun. Sir. Sa totoo lang, may during tanong that ako, time. Sige, sir. Okay. Apo. Sir, may tanong na si Attorney Marlon. Apo. Do you remember the circumstance kung paano mo nalaman na huwag itutuloy ang operation? Paano mo siya nalaman? Ito po yun, no? Basta ang ano na lang po na ayaw ni DDGO. So, nung pinuntahan ko siya, sir, wala. Sabi niya, hindi kayo pwede magtrabaho. Ganun lang. Hindi kayo Magtrabaho pwede on this particular case? Or sa lahat ng Hindi. kaso? Ang sabi lang niya noon, IIS kayo eh. Sabi niya gano'n, hindi kayo dapat nagtatrabaho. Kumbaga sa parang intelligence gathering lang kayo, parang gano'n. Oo. Parang ayaw niya kami pag-operatein. Pero, dumating yung point na nakakatrabaho kami na pasundot-sundot pagka yung medyo naiaano kay DJ Gutierrez. Kasi hindi naman kami basta makarekta doon sa Director General kasi may chain of command dyan eh. Hindi ka po pwedeng basta rumekta na siyempre kagaya sa amin, kami, operational cluster eh. Dalawa yan, isang administrative cluster at saka operational cluster. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap doon sa Deputy Director General for Operation ng matagalan nung ako ay ma-nominate na para makapag-schooling abroad. Doon sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. So yun, pasalamat po ako sa kanya. Sabi ko, sir, bakit di naman natin itrabahuhin yung sayang yun, sir, kasi yun, medyo malaking tao na sabi ko, hindi pa pwede kasi order na malaki niya, si ES mismo ang nagpaano dyan, sabi niya. Hindi, mamalasin tayo dyan, huwag yung marami pa kayong mapatrabaho, huwag yung anuhin yan, mamalasin tayo. Sabi niya gano'n. But in your experience as a PDEA agent for you say 5 years on different capacities, first time mo ba na narinig na nasangkot ang pangalan ng Pangulo on the time na nagsalita lang si CI or are there other occasions na narinig mong kwento na ito? Yun lang po. Ang kaibahan nito sa Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, direkta po ninyo, ulitin namin ang tanong na na-interview at kinuhanan ng salaysay ang confidential informant, kayo mismo nagproseso. Tama po ba? Opo, ako po. Claro. Kasi ako yung humawak ng kaso eh. Klaro. At saka talagang sinigurado ko, Sige, ituloy niyo po, sayang. At sinigurado ko po kasi, nung kulang ko siya ng deposition, sinigurado ko na parang isahang tipahan na lang. Kasi, ang purpose kasi doon is yung makapag-apply na, halimbawa na-verify namin yung veracity ng information, Search warrant ang sunod. Ang po namin dito, ang next step is to, apply ng search warrant. SW. Kasi meron akong specific instruction doon sa confidential informant at kung natuloy nga yun po yung purpose nung authority to operate at saka nung pre-ops. Klaro. Yes, sir. Yung po mga dokumento. Opo. Ma'am Lorraine. Ganun po ba ang palakad sa PIDEA na kapag ka mataas ang pwesto, makapangyarihan at mayaman ay untouchable? At pagka-ordinaryong mamamayan ay tuloy ang investigasyon, pero kapag ka mataas na opisyal o mayaman or artista or may koneksyon sa Malacanang ay hindi sila pwedeng galawin? Ganun ba ang palakad ng PIDEA? Go ahead, sir. Iyan nga po yung isa doon sa laman ng reklamo namin. May kasama po akong dalawa pang ahente na reklamo namin yung mga irregularities noon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya lang, ang problema, sa kabila ng napanumpaan na namin yun, kay Director Hill Pabilona, na isang abogado, hindi niya binigyan ng bigat o pansin, bagkos talagang ang nangyari, yung dalawang kasama kong ahente, talagang ginawan nila ng paraan para humiwalay sa akin. At iwan akong mag-isa. So sa akin kasi, ang purpose kasi nung pagpapile namin ng reklamo sa Internal Affairs Service at saka doon sa DOJ ay para matigil na yung mga kalakarang mali sa PIDEA. Kasi dumating doon sa point ng buhay ko na alagad ka ng batas. But
pumapayag ka na ganyan. Tama. Diba? Tama. Hanggat may pagkakataon pa na kaya natin baguhin, sa atin na mismo. Kaya hindi tayo si Superman, alagad tayo ng batas. Pero meron chance, may opportunity. Nandiyan ka bilang alagad ng batas, gawin mo yung tama. Tama. Diba? Sir, Pero sir, Opo. pero sir, parang hindi mo yata nasagot yung tanong ko, no? So, Ano po? so sa madaling salita, nangyayari talaga 'yon kapag ka makapangyarihan at may pera at may connection sa Malacanang ay untouchable, hindi pwedeng galawin. Pero pagka ordinaryo Hindi, mamamayan, yun nga po yung laman ng reklamo namin eh. nireklamo nila. Yes. Okay. Yun Ma'am, nga po maraming yung beses laman ng nangyari reklamo namin. At nangyayari pa hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko, kung noon nangyari to eh. Hanggang ngayon pa pala. Kumbaga sa hanggang ano. ngayon, parang sir. Hanggang ngayon kasi si nagkaroon DG ako Lasso. ng- Yes, I'm sorry. Go ahead. Opo. Sa sarili ko, no, nagkaroon na ako ng personal experience doon, ano. Kung titignan ninyo, yung aking mga media interview, no, kay Anthony Taberna, dito sa mga, kaila Ted Pailon, kaila, ang daming mga mainstream media, yan, kaila Jay Ruiz, dyan kaila Kusari ng UNTV, sino pa man nag-interview sa akin, TV5, mga sa Inquirer, sa Philippine Star, kaila tawag dito, kay AC ng Philippine Inquirer, kaila Julian De Jesus ng Inquirer, yan. Ang dami. Maraming talagang sinisigaw ko na talaga yung pagiging incompetent ng agency sa pangunguna ng mga inuupo, mga director general. Kasi sabi ko, kala ko nga noon pa, ang tagal ko na nahimik, 12 years, almost 12 years. Yung pala, yun din, ganyan pa rin ang ginagawa. Yan, kita nyo yung treatment, Yeah. For, Yes. classic example, nung inilabas yung drug testing result. Yes. Diba? Nakita naman, meron discrepancy. Kung ako ang hepe ng investigation o ako yung director general ng PIDEA, motu proprio na lang. Nasa mandato yan eh. Kayo ang lead agency, no, to conduct intelligence coverage or investigation and arrest to all violators of Balik ako dun sa Comprehensive Sinumpang Dangerous Drugs Gusto Act. ko maano yung Di laman. ba? Sige, sir. Yun po. Yun. May follow-up lang po si Atty. Busantog before itong isang video that we would like you Opo. to give your reaction. Before that, may interaction na siya. Sandali lang po. Sige. Nawala kasi yung monitor ko dito Wala sa sa monitor. yung Sige, sir. Ayusin natin. nawala sir, po ayusin. yung monitor ko dito sa yung nakikita ko lang yung mukha ko dito sa Sige Pero lang, nakikita ka, sir, online. nakikita kayo. People are viewing you right now at tuloy-tuloy po yung boses ninyo at namomonitor Opo, natin. opo. Ang daming nanonood. Sir, sabi ko, before ang reaksyon nyo sa isang video na lumabas mula sa House of Representatives as part of the demolition operations against you, before ka mag-react, ay may isang follow-up question si Atty. Busanto. Yes. Sige po, please. Sir, during the time na kinukuha mo yung sa Sinumpang Salaysay, I would like to go back to the document because that was signed by a person. Nilagay din niya yung pangalan niya dyan, nilagay niya yung buhay niya dyan. Kasi ang pagiging CI, alam po naman natin, lalo pag CI ka sa mga high-profile individuals. No? So, nung ginagawa mo yung Sinumpang Salaysay at nakita mo yung mga pictures, in what capacity yung confidential informant was able to obtain those photographs? Was he a part of the group or pinasa lang sa kanya yung mga pictures? Kung sasabihin ko po sa inyo yung detalye, mamamatay po yung confidential informant. Yes. Ganito po yan, no? Yung basta sasabihin ko lang po sa inyo, generic, Okay. may access po siya. Okay. Klaro. Sige. We will no longer pursue for security reason. And I hope ito rin ang pagtrato ng Senado sa inyo sa darating na Martes that you will be provided appropriate and proper security support sapagkat buwis-buhay po ang ginagawa ninyo. Ginoong Morales, we will be part dito sa Pilipinas ating mahal to call out on the Senate leadership including po sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa. Sir, you should also require immunity Opo. from prosecution, immunity from suit from the committee head. I think si Senator Bato yan para naman Tama. we have the protection. protection. Yes, so, sir. Kasi hindi madali yung ginagawa niyo sa akin. Hindi madali yan. Meron lang po sana akong gusto ipaalam sa inyo at kanina lang po nag-reach out na po yung mismong happy ng PUSAA. Si Lieutenant General Roberto
Angkan. At yun nga po, General Angkan. at yun nga po, magpo-provide sila ng sa akin, security detail. Very good. Para at least mapakalagaan po nila yung aking seguridad. That's a good news. Ngayong umaga lang ito, sir, no? Maraming salamat kay Senate President Mig Zubiri at through the order na ibinaba sa ating Office of the Senate Sergeant at Arms, si retired Lieutenant General Bob Angkan, no? Their misconduct has no bearing in the case. No, it's not even a part na acceptable siya as a form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. So, kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. It's not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right To to complain, demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. If Very that good is the standard. So, that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth. It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? What does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, yung national interest to eh. Pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Busantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginoong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Sir, yes. go ahead. Hello. Yes, sir. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas. Sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir? Yan. Go ahead, sir. Yan. April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Sabi niya, ganon din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file lang ka ng kaso. Yun po yun. Kaya para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiyak patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na china-challenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bit-bit niya, kahit isang dosenang leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso.
Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. At ni So, Lisa. wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am alam Lorraine, niyo po, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, wala Very pong good. ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang Very gustong good. marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay, sinabi ng Atty. Bosantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly, na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama. The only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya? Ginoong Morales, would you like to react to that? Ayaw niya. Alam niyo po, pagka talagang pag may tinatago, talagang ganyan. Pag may bakit sa matatakot na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa nabulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa sa alanganin itong bansa natin dahil biruin nyo ba naman nalantad kung ano yung naging activities ng naging presidente ng Exactly. ating bansa ngayon. Kaya nga dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, baka bigla ako ang naging akusado. Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes. Diba? Tama, Kung because ako- kung- your kung ikaw ang allegations leader, against him, sir, no? So excuse me, your Tama, allegations against kasi- him can only be addressed if he face you squarely, kung hindi man sa loob ng Senado, doon sa public, transparent, scientific drug test para tuldukan kung ikaw ay tama o hindi sa naging investigasyon ninyo. May tanong ako. Lilinawin ko lang po, Okay. lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-aligasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Klaro. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Klaro. Kaya nga, parang ang pinipin daw nila ako, dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo, yung nasasangkot dyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis. Na lahat na nakalagay sa informasyon na yan, na nilalantad ni Maharlika, hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. Oh, di ba? Klaro. Yun, Yes, sir. magpapatunay yun. Thank you, Ganun sir. po. Attorney Marlon. Noong nakausap niyo yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Okay Kasi- po, specific. Okay. Okay. Klaro. Supported with pictures, sir, ng bago mo gawin ang kanyang salaysay. Oo. Opo, yun kasi yung naging motivation ko dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po picture, oh. At hindi lang po yung computerized print out na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha. Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. Opo. Kay Sir at saka kay Attorney Bosantog. Kasi yung idinidiin natin, no, yung hinihingi ng taong bayan, yung hair follicle test, mukhang hindi mangyayari yon. No? Oh, Kasi ayaw ang niya nakikita ko kasi dito ay ang isang taong mahina, ang walang karakter ito, no, na buong buhay niya talagang nakalusot siya at pinagtakpan ng napakarami at marami siyang hinawakan na posisyon na he was so unfit to hold kasi maraming nagtakip sa kanya. So, hindi mangyayari siguro yung follicle test na yon. Pero yung nangyari ito 12 years ago, no? Pwede pa ba siyang habulin dito? Attorney Bosantog, then si Ginong Morales mag-react din.
Pwede naman siguro. Kasi, for example, ang criminal prosecution may expiration yan. But I think the issue here is no longer about that. The issue here is about the betrayal of public trust Yes. and your capacity to lead a country. And the competence, whether or not you still have the right mind to lead a country. Kasi kung nung panahon yan, 2012 yan, tapos hindi na siya president, I think it's a non-issue. Yeah. Mukhang doon siya gustong lumusot. Yes. Mr. Morales, sir, mukhang doon niya gusto dalhin ng kanilang mga PR handlers at mga vlogger operators. Matagal na yon, tapos na yon. Nagbago na yan, tao na yan. Huwag niyo nang kalkalin yung mga bagay na tapos na. Hindi, How do you react to that? Pero yung tanong ko kasi, in the cover-up of this investigation, were crimes committed because of the cover-up? Yes, totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung documents. There was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was supposedly an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacanang, the same was not? That is undue treatment to the Filipino people. Ang sabi ko nga kanina, kung ang ordinaryo na ibabypass operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular, just somebody is connected, hindi mo ginawa yun, that's a gross violation of our oath as public officials. Claro. And Attorney... Hindi lang ano yan, from the up, down, from the Malacanang, mga PDEA. Hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. Yes. Sir Jojo, would you like to react doon sa tanong ni Ma'am Lorraine? May value pa ba? Kung 10 years to 12 years ago na itong naging revelation ng CI na naimbestigahan dyan ninyo at natigil ang operation, do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin, personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ng 1987 Constitution, dapat siguro tignan natin, hindi rin sa serious index na, kundi matiyak natin yung present condition ng kanyang kalusugan. Katulad nung yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition. Kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa palikat ng isang pangulo. Konting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo na sa foreign policy, patay tayong lahat dyan. Exactly. Kaya kapag ka ang isang ang isang tao na nasa impluwensya o nasa pinaniniwalaan, nasa impluwensya o nagugumon sa ipinagbabawal na gamot, distorted ang isip niyan. Yes. Hindi ba sa karaniwang tao lang pagka isang addict talagang ang hirap panghawakan ng kanyang paninindigan. Yung kanyang mga desisyon hindi siya normal. Napaka-unstable niyan. Kaya dito, dapat pumapasok dito yung kaya nga, sabi ko, ang purpose nitong investigation dito, makapag-craft tayo ng mga nararapat na batas. Kung meron man dapat tayong i-amend, kung meron man dapat tayong gawin na bagong batas, gawin na natin. Ngayon, sinusulong nila yung amendment ng Constitution. Bakit hindi natin palakasin pa yung magkaroon ng safeguard doon sa mga doon sa mga dapat gawin o mga dapat ingatan o hindi dapat gawin ng isang elected official. Claro. Lalo na Pwede bang may babasahin ako na may pinadala na comment. Sige. Sabi niya, imagine si PBBM nung president na siya insisted on dismissing 18 colonels who were allegedly involved in illegal drugs, na ang basis lang ay matrix na ginawa ng PNPA 96 graduate na drug addict long time ago, na ang isinama sa matrix ay mga classmates niya na hindi siya pinautang. Kilala ko That yan. allegedly po, sina Brigadier General Peralta and Medina lang ang tatanggapin ang resignation, pero isinama ang ibang colonels para daw po may impact sa publiko. Kawawa po ang nangyari sa... So, okay. Sir, would you like to react to that? Narinig mo siguro itong balita? Ako po muna, no? Yes. Go. Iyan po yung laman ng sulat ko doon kay Pangulong Ferdinand Marcos noong April 22. Na-receive po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandyan yan, sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan.
in weeding out Scalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs, as well as in barangay drug clearing, yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinaniman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove, above all else, that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Ito yung laman pa ng sulat ko ito. May we remind you, Mr. President, that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. April 24 po ba ito, sir, nasulat? At ikaw ang naglagda? At ito ba'y receive? April 22 po. Na-receive po yan sa Office of the President. Yan po, meron siyang, meron siyang tatak na, Na-receive. QR code. Tapos, na-receive din po sa Office of the Senate President. Okay. Office ni Senator Big Subiri. Sir, medyo mabigat itong final na tanong ko at tayo may pa-wind Yes, sir. up at you may or you may not answer, pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operation sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na nag-lapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the President to continue functioning as President. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ay ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then Senator, now President, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown sa pakikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And, i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse, which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisinghutin niya ron sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisinghutin niya. Ang sinisinghut lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hindi naman po siya pwede suminghot ng shampoo kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Ayun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Klaro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi ganito pala kapag ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosantog, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos kasi siya ay senador noon. Paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? At paano pa kaya yung mga maliliit nating mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta
sila Lisa Araneta Marcos na parang they are above the law. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law at hindi lang pala sa isip nila. Totoo pala. No, totoo pala. Yun. Ako, ganito po, Right, sir. Right. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Ma'am Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI, na pagkakaloob, pagpapataw na indefinite suspension na wala naman sa batas, na patawa ka na. Ito yung, yung isang parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. Ito na sabihin na yan, junkie o talaba. Na talagang pagkaya nag-trip, talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusang pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik O bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Kasi nga adik Ibig sabihin, doon tayo pumupunta doon natin napapagtanto na itong mga nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Ginoong Morales, ma'am. Before kay Atty. Bosantog, your final interaction din sa Atty. Bosantog. Yeah, I mean, Atty. Bosantog? No, ikaw, okay, sige, more than anything for me, syempre maraming issues ito. Marami, napakarami, Pero ngayon ang nakikita ko, nararamdaman ko, social justice issue ito. Sa bansa pala na Pilipinas, dalawa pala ang sistema dito sa hustisya. Na meron para sa mga mayayaman at makapangyarihan at meron sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Malapit na ako mamatay. Hindi ako papayag. Aayusin natin ito. Dapat ang tama dito, papakita natin, papakita na kasi digital ito. So, nag-iiwan tayo ng love letter. Hindi lang sa mga buhay ngayon, kundi sa mga apo natin, sa mga salinlahing Pilipino. Ganito, lumaban para sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, maraming abusado. Marami talaga ang pakiramdam nila, porket may pera sila, kahit na anong kababuyan pwede nilang gawin at naramdaman namin yon dito sa SMNI, ramdam namin kababuyan ng NTC, kababuyan ng MTRCB, kababuyan ng Kongreso, kababuyan ni Martin Romualdez, kababuyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. So, makinig kayo, mga anak ko, mga apo ko, mga hindi ko na kayo makikita siguro. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. We are creating a country habang buhay kami dito na hindi ganyan, na hindi nyo naaabutin. Pero kung sakali meron na namang Marcos, na Bongbong Marcos, at lumusot na naman yung kababuyan nila, huwag kayong pumayag. Ganito lumaban katulad ni Jojo Morales. Itataya ninyo ang buhay. Walang matatakot dito. Tama. I second the motion sa aking co-anchor na si Ma'am Lorraine Maribadoy. Sinusundan ko at titindigan ko kasama siya ang kanyang naging pahayag. Your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. Thank you, Ma'am Lorraine, for a very emotional and very mind-jolting wake-up call for the Filipino people at sa inirasyong nakikinig sa kasalukuyan. Attorney Marlon, your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. So, siguro wala naman ako mga katanungan because most of my questions were answered. Nalabas mo talaga, attorney. Grabe. Nakakagalit yung mga nilabas mo. Serious crimes, Yes. Yung pala yung nalusutan ni Bongbong Marcos, At ng mga nagtakip sa kanya. Wow. Yes. Most of my questions were answered. So, ang sa akin lang is that I wish and I pray for Mr. Morales that the truth will come out, and then that you are protected. At kasi this for me is a matter of national interest. Yes. Na maging part siya ng national discussions involving our national politicians. So I hope that you continue on your crusade for the truth to come out. Whatever be the source of that truth, that it will come out one of the day. Ang mga bansang ganyan, New Zealand, where you just came from recently,
hindi naman sila umusbong sa lupa na ganyan na sila, di ba? Dumating sila sa kasaysayan nila na ganito din, no? Ganito din kababaw, ganyan yung kababuyan ang pinaggagawa sa kanila. Pero ang taong bayan tumayo at hindi pumayag. So we are creating our country even as we speak right now. Tama.